Mula sa Radio Mindanao Network, ang totoong nationwide network. Number 1. Oras mga kasama, Philippine Standard Time. Tatak alas 8:01 na. This time check is brought to you by San Miguel Beer. Cheers! May San Miguel Beer para sa'yo. Tatak RMN. Mga kasama, maing buntag o happy Sunday kanatong tanan. Happy Family Day kanatong tanan sa mga suking tigpaminaw. Madunggan kita mga kasama tibuok South Central Mindanao. Ikan diya sa may Davao Occidental, diya sa may Glan, Malapatan, Alabel, diya sa may Davao del Sur. Of course, Ciudad General Santos, South Cotabato, Sultan Kudarat. Ngun man mga kasama worldwide, pinaagos to ang Facebook page sa RMN Jensen. Welcome sa ang programang Saludo mga kasama ko diin. Ato ang ginasaluduhan ang mga pipila ka mga individual, no? Mga nagpakitang gila sa ilahang mga tagsa-tagsa ka mga natad, no? Ilahang mga nagdayang fields. Dinhinin nyo madunggan sa ang programang Saludo. Inyong mga mensahe, pwede gihapon ninyong i-text sa ito ang text line number 0962-497-7864, 0962-497-7864. Espesyal lang ito ang programa karong buntag, kay makauban nato karon mga kasama ang mga certified voiced artist. Ito ang masayran sa ba ilahang mga programa, no? Of course mga stories og ilahang gina-promote karon nga programa kining certified voice artist program or kaning CVAP nga gidatawag mga kasama, no? So natay mga bisita, meron tayong mga bisita from Luzon. So magtatagalog tayo ngayong buntag, ngayong umaga, okay? So dinhi nato dugayon nato ang kauban, welcome ang ato ang mga certified voice artist. Yan, syempre pa. So nakaroon ang ato ang our very own taga Jensen. Si Sir Harlem Jude Papalem Ferolino. Ay, hello Sir Harlem, good morning. Magandang umaga po. Wah, may buntag di ay tatanan. Taga Jensen naman day ko. Ayan, maging buntag Sir Brian and sa lahat mga nakikinig sa RMN Jensen. Tatak RMN. Ayun. And of course, we have also Navi Garcia, our assistant head trainer, yan, or Voxinador. Sir Navi, good morning. Yes, good morning po. Thank you for having us. Galing Maynila pero dito na nakatira sa Jensen for about a year na. Ayun. Okay, no? And of course, we have John Anthony Tito Jack Kabuga, The Voice Vision. Yan. Good morning, Sir John. Good morning. Great day, everyone. Sa lahat ng mga tagapakinig sa RMN Jensen, magandang umaga po sa lahat. Ayan, I'm John Anthony Kabuga, you're The Voice Vision from Coronadal, ang layo. Akala ko sa Coron Palawan. Okay, and of course we have Ron Herbon, Ronnie Voice. Sir Ron, good morning. Great day, everyone. Isang umaarongkadang umaga po sa ating lahat. And good morning po sa ating mga listeners, RMN Jensen. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Ako nga pala si Ron Herbon, ang Ronnie Voice, The Voice of Progress ng Certified Voice Artist Program, your incoming Head Secretariat. Ayun. Yan, sa boses pa lang mga kasama, murag maulaw naman taoy kay murag nindot kay mga tingog mga kasama, mga certified voice artist gini sila. Okay? So bago natin pag-uusapan yung kanilang mga advocacy, yung programa nila, no, na dahilan bakit sila nandito, pag-uusapan muna natin sila. Natin yung mga personal, no, na story. Paano sila napasok dito sa mundo ng certified voiced artist? Ito ba yung nagsimula sa passion? Pinag-aralan ba nila ito? Kumuha ba sila ng course para maging certified voice artist? Sir Harlem, go ahead, Sir Harlem. Ano ba yung kwento? Bakit napasok ka sa mundo ng ito? Yes. Okay. First and padaw lang sir sa microphone, sir, para. Ayan, okay. So, una sa lahat, bata pa lang ako, gumagaya-gaya na ako ng mga boses. Tapos, eventually, pagka-college naghahanap ako ng mga website kung saan pwede mag-submit ng mga audition, ng mga voices. So, napunta ko doon sa creativevoices.com, yung
founder nito si Pocholo de Leon Gonzalez, ang premiadong voice actor or voice artist ng Pilipinas. Siya yung nagbuo ng Creative Voices. So eventually, nagkaroon kami ng meet up sa Mindanao State University sa Jensan nung bumisita siya as a speaker. At from there, naging Voice of the Youth Network broadcaster na ako as a volunteer. And then after that, may mga voice acting schools na kasi siya na tinatawag na Voice Works before pa ng pandemic. So merong 2 months po yung mga voice artists na mag-train doon sa Makati studio. Kaso syempre nasa Jensen tayo, hindi ako nakapunta doon. So hindi pa pala yun yung story. Pagkapunta ng pandemic, syempre wala nang mga naging virtual na yung mga program. Ito na yung Certified Voice Artist Program. 4 weeks siya na training at doon ako nakapasok as a scholar ni Sir Pocholo Gonzalez. So doon kami nag-train talaga for 4 Saturdays, and then after that, nag-graduate kami with certification na. So doon na nag-train. And then ngayon 2021 pa 'yon nangyari. So mga naka ako ngayon 3 years na akong certified voice artist. And ngayon ako na yung head host talaga. Head trainer pala, joke lang. Dito yung kasama ko na head host. Head trainer ng Certified Voice Artist Program. So yun, meron talagang training, pero nag-start siya as an interest, as a passion. Yung talent mo na katuwaan lang para matuwa yung mga kaibigan mo, pero syempre may programa kasi na tinatawag na voice acting program or certified voice artist program, at dun ako nagkaroon ng chance na makapasok kahit nasa Mindanao ako. Kasi virtual lang siya. Okay. Si Voxinador, Navi. Bakit Voxinador? Actually, part siya ng kwento ko kung paano ako napasok sa Certified Voice Artist Program. So, pandemic pa noon nung time na yon, mas nagkaroon ako ng time to evaluate ano talaga yung gusto kong gawin. So, naalala ko, bata pa lang ako, gusto ko talagang ginagamit yung boses ko. So, yun, nag-research. Nag-try akong gumawa ng demo, ganyan, pinost-post ko lang. Ganyan. Tapos, doon ako nahanap ng voice master. Tapos, nag-offer siya sa akin ng scholarship sa program. Pero hindi ko na-grab kasi hindi pa ako decided talaga noon. Until such time na hindi ako nagti-TikTok, pero nung nakita ko nagpo-promote si Papa Lem, lumabas siya sa feed ko na meron siyang mga ino-offer na scholarships, magti-TikTok challenge lang. Napa-TikTok tayo. Pinalad tayo. Tapos yun, doon ko natutuhan sa program yung prinsipyo nga na our voice, hindi lang siya dapat pagkakitaan. Hindi dapat money ang motivation natin. We should be able to help others. We should shed light for others. Yung tagline niya namin na inform, inspire, involve, and illuminate the next generation of voice artists. So kaya siya Voxinador, kasi Vox as in voice, tapos dahil panahon ng pandemic, nagsisimula yung vaccination. Feeling ko parang, gagamitin natin yan, magiging vaccinator tayo para hindi mapunta sa maling path ang gumagamit ng mga boses. Yan. So kaya tayo Voxinador. Ayun. How about si Tito Jack? Ayun, si Tito Jack. Ayan, ako naman, kagaya ni Navi, kasagsagan din ng pandemic nung nakilala ko ang Certified Voice Artist Program. Actually, nung time na naging sikat yung TikTok app, doon na-ignite ulit yung passion ko na nagumpisa ako sa mga duet ng mga DJs, yung mga voice over challenge, mga ganyan. Tapos, nung nagkaroon ng isang post si Papa Lem about sa isang program na nag-huddle sila, doon ako nagkaroon ng curiosity na ano bang meron dito sa Certified Voice Artist Program. Kasi nasa Zoom sila, yung platform na ginagamit nila, kahit sino, saan man sa mundo, pwedeng sumali sa Certified Voice Artist Program. So, here comes nagkaroon ng VoicesCon 2021. Syempre, nung 2021 yan, it's a voice conference ng ang lahat ng mga speakers ay from all over the world. Na ang nag-organize ay Creative Voices Production, the voice of creativity, na pinangungunahan ni Sir Pocholo de Leon Gonzalez, ang ating voice master of the Philippines. So nung kasagsagan ng VoicesCon, nagkaroon ng isang duet challenge. Ang ginawa ko, yung duet challenge na pinost ni Papa Lem ay naging daan para maging scholar ako ng program. Ayan. So because of the scholarship,
Dahil nung bata din ako, mahilig ako magboses, mahilig ako sa broadcasting, sa pagdi-DJ, sa pag-host. Ngayon, with that passion, nabigyan ako ng pagkakataon na magamit yung boses ko for a positive social change, which is ang role ko ngayon sa Certified Voice Artist Program is one of the head hosts of the program. Naniniwala kami na sa tagline na let your voice be heard because someone out there needs to hear your voice. Kaya nandito kami para magbigay daan na mapakinggan din ang boses, hindi lang ng mga sasali sa Certified Voice Artist Program, pero sa mga nagnanais na gamitin pa ang kanilang boses sa mas makabuluhang mga bagay. Ayun. Okay, how about naman si Ronnie Voice, Ron Herbon. Yun. So, yung aking kwento naman po is, nag-start siya dun, kumbaga bata pa lang ako, college, as in, na-realize ko na ang hilig ko ng manood ng mga TV, makinig sa mga radyo, nafa-fascinate ako dun sa mga commercial voice-overs na naririnig ko, minsan sa mga dub, pati mga dub na mga series, na-amaze talaga paano ginagawa ng mga dubbers. And then, I came across si Sir Choi Pocholo de Leon Gonzalez dun sa isa naming college, yung event ng aming org. Nakita ko siya, natutuwa ako dun sa mga motivationals niya, sa panggagaya niya ng boses. And then years after, nagpa-seminar yung Creative Voices, yung gusto kong maging voice talent na based dun sa book ni Sir Choi Pocholo de Leon Gonzalez. And then, nung umattend ako ng workshop na yun, parang lalong na-ignite yung aking fire na gusto ko tong i-pursue. Noong time na yun, pre-pandemic pa, yung prelude yun sa VoiceWorks. And then later on, nung medyo nag-isip-isip din muna ako. And then, after nung dumating na yung time ng pandemic, parang napapaisip din ako dun sa mga, mga gusto ko pang gawin sa life. And then, isa sa mga, kumbaga binuhay ko yung passion ko, yung fire ko na parang gusto ko maging isang voice artist. Kaya nag-join ako sa Certified Voice Artist Program 2 years ago. Kaya kumbaga doon ako doon ko natutunan yung iba't ibang klase ng mga pagboboses and kung paano pa natin magagamit yung ating boses for something better. Kumbaga yung tinuturo napakaganda rin ng tinuturo ng programa na there is something beyond our voice, na it's not just a talent, but you may also use it for positive social change. Kaya Ronnie Voice yung aking brand. May Ronnie Voice, the voice of progress. Kasi bilang isang development communication graduate na naniniwala na pwede nating magamit yung ating boses to empower yung ating mga kababayan natin. So, naniniwala ako na ang boses natin pwede maging avenue for development, pwede maging avenue for progress. Kaya Ronnie Voice, the voice of progress, yun yung aking voice brand. Ayun, okay. So tanong ko lang, so bago kayo napasok dito sa grupo ninyo, Certified Voice Artist, no? Meron ba yung mga katulad ako yung nagsisimula pa lang ako sa radyo, magsa 17 years na ako sa broadcast industry sa RMN. So meron akong parang pag-aalinlangan na parang napapangitan ako sa boses, ano ba yan? Parang hindi siya kaaya-aya sa radyo. Meron bang ganun? Dumating ba sa point na bago kayo napasok dito sa industriya? Parang mayroon kayong mga na-conscious kayo sa boses ninyo, murag dili mo comfortable, no, na later on due sa kaning pag-practice na to or pag-study kung sa bagay dapat na-enhance na si Sir Harlem. Sa ako apod, pag-graduate na ako sa 2014 my God, may year na talaga sa MSU sa Jensen. Nag-try ako mag-audition sa mga radio stations. So try ako ng audition, wala pa akong experience noon So feeling ko naman may chance ako sa mga radio station, kaso hindi talaga ako na tatanggap sa mga audition, sa mga application. So ngayon, dahil nga meron Voice of the Youth Network, kasama yan ni Sir Pocholo Gonzalez na finound niya, along with yung VoiceWorks, ganon. Nag-volunteer ako doon. So from there, na-enhance yung confidence ko na mag-broadcast at masanay yung boses ko sa pag-interview, sa greet ng mga audiences. Pero yung na-realize ko talaga, hindi naman pala sa ganda ng boses, kundi sa ganda ng paggamit mo, sa ganda ng mensahe mo. At yung volunteerism, yung na-realize ko din na
hindi naman pala kailangan ma-employ ka para makapag-practice ka. Kailangan mo din pala mag-volunteer ka at magamit yung boses mo at ma-inspire yung mga kabataan para mas ma-enhance din yung kanilang confidence na kaya naman pala ni Kuya Harlem, di ba ni Papa Lem na ngayon. So, kaya ko rin. At from Voice of the Youth Network, ini-invite ko yung mga estudyante na mag-broadcast live sa radyo as volunteers. So, parang ako, na nakakatulong din sa iba kung paano ako natulungan ng Voice of the Youth Network, and syempre ngayon ang Certified Voice Artist Program, na hindi kailangan pera yung dahilan kung bakit ka mag-practice at bakit ka gagamit ng boses mo. Kaya naman kahit mag-volunteer ka, mas matututo ka dahil ginagamit mo yung boses mo sa maiging paraan, mabuting paraan. Ayan. Meron bang kaibahan? Kasi parang sa personal ko bilang isang parang sa isang industry, maraming nasasabi na ay parang iba ka sa personal na mag-usap tayo personal. murag lahi ka og lahi pod ka sa pag-abot sa radyo. Meron sa inyo ba meron bang gano'n na parang iba ka sa personal pero pagdating sa trabaho, sa hosting, sa broadcast, parang nag-iiba, parang na-encounter niyo yung mga kanon? Sobra. Sa ako alang, so siyempre may iba-iba din naman kami sagot. Sa akin naman, iba talaga, hindi naman ako masyadong masalita. No? Kaya pag may trabaho, pag nasa platform, may agent, may audiences ka at kailangan mo mag-perform at doon pumapasok yung artistry na tinatawag. Hindi kailangan kasi talaga na kailangan extroverted ka, masyado kang madaldal para lang pumasok sa industriya ng pagboboses o sa mag-try ng artistry ng voice acting or any kind of voice artistry like hosting and broadcasting. Meron ganun. So sinasabi ko na lang, ganun talaga. Sa voice acting mo na i-express. So it's a form of artistic expression ang itong voice acting and voice artistry in general. Kaya hindi kailangan na iba ka, kahit iba ka sa personal, sa, di ba, face to face. Sa maraming ganyan kahit siguro tayong lahat na nakikinig, yung mga broadcasters din natin ng mga kakilala, pag sa personal, hindi naman masyadong madaldal pala. Sa radyo, ang ganun din sa amin. Ito rin yung, nais ko lang kunin yung mga reactions. Kasi maraming nagsasabi talaga na, yung mga magagaling daw magsalita or maganda ang boses sa radyo sa personal daw mga hindi daw ganong good looking. Kayo na lang ang mag-judge. Pero meron ba ganun na parang hindi siya maganda sa radyo pero sa in person? Yes, pero that's been a notion na matagal na, lalo sa mga radio DJs. Pero unti-unti na nating nababago yan, syempre. Siyempre, wag nating i-judge yung tao dahil sa tunog niya. Pero at least, di ba, pag mayroon kang confidence sa pagsalita, parang nadadala yung personality mo. Yes, diba? that is true. Kaya nga, tama yung sinabi mo na minsan maraming iba on air, iba rin sila in person. Kasi nga, ito yung chance natin na mas ilabas kung ano yung meron tayong ma-offer. Kung hindi tayo ganun ka-confident sa sarili natin, that's one of the things that we start building sa Certified Voice Artist Program. That's actually the unique aspect namin kasi hindi lang kami puro technicals about voice acting or voiceovers. We want to build the confidence kasi yan yung napansin nga din ng grupo nila, Sir Choi, nila Voice Master, na maraming may potential ang boses pero nahihiya. Yes, tama. So, isa na kami doon. Super introvert kami. Pagka magkakasama kami, madalas nasa bahay lang kami. Lalabas lang kami, kain lang ng konti. Pero once we're there on our platform, nag-all out. So, akala na ibang tao extroverts kami. Pero hindi talaga. We just enjoy what we're doing kasi nga we're doing it out of love for the craft. Passion kasi talaga yung pinangahawakan. Kaya, yun, maraming judgments, yes. But that's part of life. Kahit naman sa ang field, may mga judgers dyan sa gilid-gilid Ang mahalaga, alam mo kung ano yung gusto mong gawin at gawin mo siya. So meron bang kumbaga sa program ninyo meron bang mga theories na parang ina-apply? Meron bang ito yung sa books, ito yung sa actual na nangyayari? Meron bang pinipresent niyo kung mayroong mga gustong pumasok? Kumbaga, mayroong gumagamit kayo ng mga theories, ito yung sa book, at ito naman yung sa actual na mga pangyayari na dapat ding i-apply.
Ayan, sige, ako ang sasagot. Napakagandang tanong, no? Pagdating sa ano bang materyales ang ginagamit talaga? Kasi Yes, oo. pag naghanap ka sa internet, gusto kong mag-voice acting or sabihin natin yung pinaka-common na term, gusto kong maging voice talent. Isa sa mga libro na ginagamit namin ay yung award-winning book ni Sir Pocholo de Leon Gonzalez, kung saan nakapaloob doon yung kanyang mga experiences at mga bilang isang bihasang voice artist, doon nakalagay sa libro niya yung mga techniques, lahat ng mga pwede nating i-apply as an aspiring voice artist. So kami sa Certified Voice Artist Program, dahil ito ay isang 4-week program, actually it's a 4 to 6 week 6-week program because meron tayong tinatawag na invoice teacher where we have our batch recital promoting their own voice, yung product ng kanilang pinagpaguran sa mga assignments. Yung materyales na ginagamit natin dito ay talagang nakapagbigay ng tulong bilang isang aspiring voice artist kasi ako personally, mahirap maghanap ng libro. Mahirap maghanap ng sabihin natin, meron naman talaga mga resources sa internet. Mag-search tayo sa kahit ibang, sa YouTube, sa Google, maraming mga sources. Pero ang pinakamaganda kasi sa materyales na ginamit natin ay ang ginamit na language is Filipino, makamasa. Tsaka doon mas natutuhan ko personally as a certified voice artist na hindi naman kailangan dapat, 'di ba, sabi nga pag ginagamit mo yung mikropono dapat modulated yung boses mo. Dapat hello, good morning. Magandang. Dapat ganoon, 'di ba? Nakasanayan natin, naging norm 'yan na pag gumagamit ng mikropono dapat kailangan binuo yung boses mo. Pero dito namin natutuhan na kailangan pala mas mahalin mo, tanggapin mo kung anong meron ka. Tanggapin mo yung boses mo because the power is within you. Start, 'di ba? Start from there kung anong meron ka. Ang importante, you have the passion, you have the pure heart, maging totoo ka dahil lalabas sa boses mo kung ano talaga yung nasa puso mo. Ayun. Okay. So, mo-break sa takadali mga kasama. Pag isgutan pa nato, daghan patag mga isgutan, no, especially sa mga youth nato diha, mga individuals nga gustong mahimong voiced artist, no. I know nga daghan diha ang mga gusto, no, naulaw lang siguro na kabalo ko kung saon sa usay mga duulan kay siyempre sa radio station nang inahanglan man jud og kani qualifications ana, no. So paano mag-start, no? So isgutan nato na mga kasama sa pagbalik lang sa programang Saludo din lang sa RMN General Santos. That Time Check was brought to you by East West Seed, ang seed na panalo. Tatak RMN. Balik ta mga kasama so ang programang Saludo kauban gihapon Radyo Man Brian onyate mga kasama live sa radyo 927 kHz sa DXMD RMN General Santos. Good morning sa to ang Facebook page sa RMN General Santos o RMN Jensen, no? Sa mga wa pa naka-follow sa ang Facebook page, i-follow na ninyo RMN Jensen official Facebook page. Padayon ta sa to ang ginaisgutan karon mga kasama kauban ang ato ang mga certified voiced artist. Yan. So I'm now excited na ang uban diha kung saon sa munindot pag inyong mga tingog, no, o paano mamahimong members sa certified voiced artist, no. So unya, no, ang hisgutan nato na. Okay, so ang next question nato sa to ang mga bisita. Okay, no. Dili ni siya ikalilong, no, hindi ikakaila na. We are aiming, no, sa yung kumbaga monetary, no. Syempre, mayroon ang may nag-question sa akin, may pera ba sa behind sa magandang boses or ano na yung mga careers, no, na ibigay, no, dahil sa itong yung gihatag to ang kuan nga maayong tingog or pinaagis to ang mga voice. Okay. Si Sir Harlem siguro ang mo tubag. Yes. Okay. So lahat naman ng mga talento, sabi nila, pwedeng mapagkitaan. So pero dito sa voice acting din,
meron din yan. Like sa commercial, na Yes. radio, TV, tapos may mga ibang mga kumpanya naghahanap ng AVP voiceover sa mga presentations nila. Pag meron silang mga seminar, conferences, or product presentation sa kanilang mga pitch, product pitch. Meron ding hosting, kasama na rin yan sa Voice Artistry. At yung dubbing na tinatawag, yung from English to Tagalog or Japanese, Korean to Tagalog. Meron talaga. Kumbaga, it's an industry na may mga binabayaran din ng mga voice talents na tinatawag. Voice artist naman na in general sa mga talagang naniniwala sa sining ng pagboboses. Meron talaga siya. Lalo na dito sa industriya. Pero yung tinuturo ng Certified Voice Artist Program, wag lang gawin itong primary motivation mo. Kasi syempre ito lang siyang byproduct lang siya. Kumbaga resulta lang siya ng magandang gawain mo, ng magandang produkto mo or serbisyo mo. Lalo na kung maganda ang mindset at puso mo. Kasi nakikita yan ng mga kliyente kung pera lang yung habol sa isang proyekto. Kaya tinuturo namin yan first and for all, yung mga artist talaga na mindset mo, kailangan yung motivation mo is dahil gusto mong maka-inform sa publiko, gusto mong maka-inspire na dahil sa boses mo nagkaroon ng realization yung nakikinig sa drama, na entertain mo yung mga tao na nakikinig sa radyo or sa TV, na sa dub na intindihan na dahil kung Tagalog or kung Korean o Japanese yan, nanonood lang tayo, nagbabasa lang tayo ng subtitle. Pero kung natagalize na siya, na-enjoy natin, parang feeling natin nakaka-relate na tayo. So yun yung kumbaga motivation mo. Yung pera nandyan lang yan Kung bakit it will follow talaga pag tama yung mindset mo, artist ang heart set and mindset mo. Yun yung tinuturo ng Certified Voice Artist Program. Ayun. So, ito na, no? So, pag-uusapan na natin yung Certified Voice Artist Program na advocacy ng ating mga bisita ngayon, no? So, sino ba yung mga hinahanap natin na mga magiging certified voice artist? Baga. Okay. So, yung hinahanap natin, kahit sino na may gustong i-pursue itong craft na ito ng voice artistry, ay welcome po to join yung ating program. May it be sa iba't ibang levels of experience, kahit even wala pa tayong experience. Like, I did actually, wala rin naman akong experience when I joined the program. Kumbaga, dito sa programa na ito, dito ka matututo, ituturo sa'yo yung paano mo ma-develop yung boses mo. And then later on, syempre, after the program, tuloy-tuloy ang learning opportunities. Kumbaga sa CVAP, learning never stops, na tipong tuloy-tuloy yung pagde-develop natin sa ating boses. May it be, pwede natin magamit sa iba't ibang larangan or sa iba't ibang niche, kung tawagin, may it be sa pagvo-voice over, sa dubbing, o kaya sa mga hosting, ganun. And kaya sobrang thankful din ako sa mga kasama ko rin sa program, yung ating head trainer, assistant head trainer, tsaka yung head host na talagang sumusuport din sa atin and sa buong mga sa lahat ng kasama sa program na talagang very supportive. Kumbaga, we give a supportive environment din para sa ikade-develop ng ating mga voice artists sa program. Yeah. Okay. To add to that, no, Sir Brian? Yes. One thing that we are proud of sa Certified Voice Artist Program is yung inclusivity. Kasi we also cater to persons with disabilities. In fact, we were able to produce the very first Filipino blind dubber. Wow. Si Miss Monette Mahinay. Produkto ng CVAP yan. So, hindi siya nakakita, pero we were able to find ways para mas mailabas niya yung potential ng boses niya. Kasi marami namang paraan. Kung gugustuhin, may paraan. At kami, kagustuhan naming makatulong kahit sa mga taong merong tinatawag na kapansanan. So, lumalaki na ang community ng PWDs na certified voice artist. Kahit dito sa Jensen, isa yan sa mga sinulong namin na proyekto dito. Kaya rin ako nandito. So, the youth, PWDs, we want to support them so that they can achieve their dreams through the use of their voices. Yan. At hindi lang ito ibig sabihin na mag-i-enroll ako dyan sa Certified Voice Artist dahil magtatrabaho ko sa radyo, mag-hosting ako. Ito ay para sa lahat, di ba? Yes. For personality development or even sa mga government, no? Merong mga programs sa mga government na needs nila na ganito yung mga training kasi nagagamit nila sa, like for example sa PNP. Ang PNP natin ngayon, meron na silang mga training about script writing, meron na silang mga training about news writing. Because nagagamit nila sa kanilang mga sariling larangan. So, same with sa certified voice artist. Hindi lang ito para lang ni sa mga
sa radyo, gitagaan og maayong boses, no? Gusto magradyo. Sabihin na natin na yun talaga yung parang kumbaga kung mag-success ka din yun talaga yung pupuntahan mo, 'di ba? Para mas magamit mo in broader na field, no? Ang passion mo. Pero sa mga nakikinig ngayon, kahit bisag kinsa pwedeng mo join sa All certified walks voice of artist. Okay? Oo. Kahit walang equipment, kahit walang experience, cellphone lang ang gamit sa pagre-record, matututuhan mo 'yan kaya nga may program tayo, 'di ba? Yung iba lalong-lalo na ito pala yung isang punto. Ang industriya ng pagboboses, broadcasting, lahat na kahit sa media, medyo parang maliit yung mundo, parang konti lang yung nakakapasok. So itong ginawa ni Sir Choi, ni Sir Pocholo Gonzales, ang Voice Master of the Philippines, The Man Behind 1,000 Voices, ginawa niya yung programa ng pag-voice acting na hindi kailangan mag-judge kung anong meron ka, anong merong gamit ka, anong klaseng boses ka, no? Nag-revolutionize siya para lahat makapasok at matulungan. Kasi paano mangyayari sa next generation? Sinong kukuha ng mga future projects kung mawawala na yung mga current na sino yung ititrain natin. So, ganun yung ginagawa sa CVAP na we mentor the next generation of voice artists. Pagka-graduate ng isang voice, yung participant na tinatawag naming voice mate sa program, may chance siya na mag-motivate and mag-mentor ng next batches of voice mate niya. So, yun yung nagiging factor kung bakit na-empower, nagkakaroon ng confidence, kahit anong boses meron ka. Sa pagdadabing, hindi naman kailangan modulated yung boses. Kasi kung modulate yung boses, umiiyak ka. Pangit. Ayoko nga. Sinasaktan mo lang ako. Diba, ganun? So, parang, hindi kailangan. Mas pangit naman yun, maganda boses mo, pero pangit yung mga mensahe na lumalabas sa bibig mo. Kahit sa broadcasting. Diba? Ang pangit naman nun. So, kailangan lang mas mahasa ka. Yung modulation, matututuhan yun. Yung projection ng boses, matututuhan yun. Pagtaas ng boses at magbababa ng boses, matututuhan yan. Mantigo lang ka, pwede ka maging bata. Pinana. So, you can be anyone, kahit sino ka pa. May influence ba itong technology natin sa larangan natin ngayon, itong programa natin? Meron ba siyang malaking influence itong grabe na influence ng social media? Marami na ang nagti-TikTok at saka mga reels na malaking factor ang technology as a teacher by profession. Ayan, bago na ba naman ako naging voice artist, yung profession ko is nasa education. And 'di ba nung pandemic, malaking challenge kung paano natin may pagpapatuloy yung buhay natin mismo, 'di ba? Kasi nasanay tayo sa labas, sanay tayo na mayroong mga physical activities. Pero dahil nag-transition tayo ng pandemic to, sabihin natin, example na lang sa education. Ganun din yung naging resulta sa voice artistry. Kaya nagkaroon nai-push through talaga yung Certified Voice Artist Program. Kasi from VoiceWorks, siya dati na face-to-face na program na sa Makati, dun sa mismong Creative Voices na studio natin. Pero dahil ginamit yung technology to its advantage, mas lalong napalapit yung programa. 'Di ba? Yung programa mismo ang lumapit sa mga aspiring voice artists from all over the world. And 'di ba, from the comfort of their homes na kahit nandito ka sa Mindanao, Luzon, Visayas, at kahit sa ibang bansa. Actually, meron tayong mga Filipino voice mates na sumali sa Certified Voice Artist Program, halimbawa sa Poland, tama ba? Netherlands, Japan, Italy, ang daming sa US, ang daming Australia, ang daming nagjo-join ng program. So ito yung maganda kasi nga yung Certified Voice Artist Program is an online program. Hindi mo kailangang pumunta mismo sa studio, 'di ba, para ma-experience yung pagvo-voice acting. So ang maganda, available siya online, natuturo yung mga trainers natin, nagtuturo online at live 'yan. Live. Oo. Ngayon, actually maraming mga voice artists dito sa Gensan at nagtitipon-tipon kami din minsan para makapagbuo ng sabihin natin
to offer programs dito sa SOC Sergeant. Actually, we started a program which is called Voice Works by CVAP. Yan, collaboration also with the Certified Voice Artist Program, wherein we give a foundational voice acting training na one day. Yan, para sa ating mga aspiring voice artists. At yan ay face-to-face. One day siya. Para ay mai-introduce sa kanila yung Certified Voice Artist Program na 1-month program. And from there, naghahanap kami ng mga scholars. Yun. Ayan. Mga scholars, mga estudyante, actually mga teachers na sa scholar namin. So, for more details, you can visit our Certified Voice Artist Program Facebook page. Ayun. Si Sir Harlem? Yeah. And when it comes naman sa mga projects ngayon, diba, na-revolutionize din siya at na-realize natin yan dahil sa pandemic. Hindi na kailangan pumunta sa malalaking studio para mag-record ka at magkaroon ka ng project. Ngayon, sa social media, may nahahanap ka na nga na naghahanap ng voiceover para dito sa project na ito. Kahit sa ibang platform like websites ng freelancing websites, mga apps dyan, nandun na, hindi mo kailangan na talagang dapat makisakay ka sa daloy ng teknolohiya magkaroon. So tinuturo din namin sa Certified Voice Artist Program yung pagkakaroon ng home studio. So yun, sa home studio, magre-record ka, malinis, at saka yung papasa sa mga standards kumbaga ng mga kumpanya. Ayun. At yun talaga yung tinuturo natin. Hindi kailangan na sa teknolohiya, kailangan mo mag-adapt, hindi mo kailangan katakutan yung AI na yan. Lahat na, hindi tayo mawawala dyan dahil sa AI may mga voice over na raw eh. Pero walang-wala talaga ang AI sa true emotions ng humans. Yung voice ng totoong tao. Yan. Okay. So sa mga interested, no, Sir Harlem, no, sa ating mga bisita ngayon, paano sila connect doon para sa mga interested, no? Paano kung halimbawa hindi sila under sa scholarship na program ninyo, may bayad ba ito? Ano ba yung dapat nilang gawin para maging kabahagi ng Certified Voice Artist na program? Yes, may website kami, no? Ang tinatawag nating Certified Voice Artist Program website, or hanapin nyo na lang po, i-type nyo sa Google yung Certified Voice Artist Program or www.certifiedvoiceartist.com. Available din po tayo sa Facebook, hanapin nyo lang din, same, Certified Voice Artist Program. Pwede kayo mag-inquire doon in case lang or kaya hanapin nyo kami sa Facebook. O ako, kung kilala nyo ako dito sa Gensan, no, na talaga ba? Friends tayo dito sa Gensan, or you can message me sa Harlem Jude Ferolino na account ko, sa Voice Papi na Facebook page, at magre-reply tayo doon. May bayad naman siya, at it's actually the original price is 10,000 pesos, pero syempre ang training natin may mga discounts din. 5,000 pesos na lang, 50% off na siya. At meron din kaming partial na scholarship. Kung hindi man kayo na ka-avail sa full scholarship na talagang libre, ang partial scholars namin ay yung mga PWDs namin, pwede maka-avail, yung mga single parent, yung mga single parent nga. Sasabihin ko sa single teachers. Teachers pala. Sorry. LPT LPT, and mga students din. Yung mga importante, ang mga estudyante natin na walang masyadong budget. So, from 5,000, 2,500 na lang. Ganun na lang talaga siya. At kung may lakas talaga kayo ng loob, hanapin nyo sa TikTok, ang Papalim TV, may current, hindi, tapos na pala. May mga voice-over challenges tayo na pinapagawa. Kung mahilig kayo man kayo sa voice-over challenge, hanapin nyo yung mga voice-over challenges ko at abangan nyo kung merong for scholarship ng Certified Voice Artist Program. Ngayong September, first Saturday of September, meron na po kaming batch 27. Kahapon, katatapos lang ng aming batch 26. Congratulations pala sa batch 26 ng SIVA. Yan. In terms of careers, no, sino ba yung mga target natin ng mga agencies or mga companies na pwede kayong i-hire, pwede kayong sumangguni sa inyo, 'di ba? Magpapa-record, magpapadub ng isang commercial. Sino ba yung mga target usually natin na pwede silang, of course, no? Pwede kayong i-contact for your services. Yeah, when it comes to voice artistry kasi we're not limiting yung market
ng boses natin. Kasi nga, again, what we have here is the principle that we want to use our voices para may purpose yung mensahe. We want to help, lalo yung mga small businesses. Hindi nga kami namimili talaga ng mga businesses na gustong isupport. Kasi yun yung goal namin, na magkaroon ng magandang impact yung boses. Kahit naman din kami makilala dyan, that's fine. Kasi basta sa amin, makita namin na merong mga ibang nasusuportahan kahit hindi namin masuportahan financially, ganyan. So, wala talagang limits. Tsaka maraming iba-ibang field yung voice artistry. Like Papa Lem mentioned, meron tayong voiceovers, we have dubbing, we have radio drama, we have hosting. So, part of the program is pushing and encouraging our participants or the voice mates to discover their niche. Tapos, mula doon, tsaka natin sila i-guide kung paano nila mapapasok yung ganun na field na target nila. So, wala talaga tayong clear-cut, walang black and white kung anong target market natin dito. Ang mahalaga, kung gusto nyo ng genuine, na authentic, creative, and empowered voices, certified voice artists ang hanapin ninyo. Pero syempre, di ba, kung halimbawa, may ang client, ako gusto ko nitong parang pang nanay siya na approach. For example, multivitamins ang product ko. So mayroon kayong mga ito sir, pwede ito sir na artist, or halimbawa ang target naman niya is yung parang pambata na boses. Meron kayong mga ganyan na pwede i-suggest sa client. Definitely po. Kasi may partner nga tayo na agency, which is Meta Voices Talent and Casting Agency, headed by Miss Lynn Gonzalez, who also happens to be one of our trainers. So yun po, meron tayong ganon. Minsan yung mga clients nagtatanong na lang sa chief voice caster namin, meron ba kayong motherly voice, nurturing voice, yan. So, kilala na rin ng mga voice casters natin kung sino yung mga swak. So, may mga reels siya na hawak. So, we record our reels, we submit it to her, tapos, yun yung pinapasa niya sa mga clients para makapili yung mga clients namin. Minsan nagugulat na lang, lalo si Papa Lem, may project na siya, kahit hindi naman siya nag-audition. Pero dahil meron nga siyang demo reel, which is also what we teach in the program, ayun, nagiging ready, mas nai-equip talaga, and nako-connect natin with yung mga naghahanap ng boses. Ayun. Ayun. Okay, no? So, 8:48 ang oras, mga kasama. Sa ating mga artist ngayon, no, na mabisita, meron ba kayong mga hinahangaan na kilala na, meron ng pangalan sa kung boses lang ang pag-uusapan na parang nililook up ninyo na ito dapat yung gusto kong maging? Si sir, sige na sir. Ayun, napakarami, lalo na yung aking, before pumasok sa program, syempre yung mga pinapanood ko na sina Mike Enriquez, tapos ngayon yung mga voice-over sa TV, like si Weng de la Peña, sa isang radio station. Galing RMN yan. Opo, hindi ko na po yung boses sa RMN, and iba't ibang mga broadcasters. Kumbaga, sa mga napapakinggan ko lagi sa radio and TV, mga napapakinggan, sila yung parang hinahangaan ko na yun din yung naging inspiration ko para i-pursue itong voice artistry dahil sa kanilang mga boses. Yung itong babae, si Inka, yung parang Philippine Airlines ba yun siya? Yes. Okay. So, bago tayo magtapos, syempre hindi mayroon pa sample, may nag-request dito na pa-sample na kahit konting lang, kumbaga piece or kumbaga pa-sample ng mga magagandang boses na from certified voice artist. Sample si Papa Lem. Sige, Sir Harlem, go ahead. Syempre mga nag-i-imitate ako ng mga boses kagaya ng mga sa TV. Kung mahusay ang pagkalap at pagsisinop ng ebidensya, lumalaki ang tsansang malutas ang anumang krimeng sinisiyasat. Kuya si Ray Langit, magandang umaga sa inyong lahat. Bato-bato sa langit ang tamaan ay magagalit. Aso kaya sa Squid, sa SpongeBob, di ba? Sino nga sa SpongeBob? Kalimutan. Na mental block. Mr. Krabs. SpongeBob, nasa na ba yung Krabby Patty? Ayan, parang ganon. At si Tatay Tingkong, ginagaya ko din po yun. Ay, political pala. Okay lang naman, gaya-gaya lang po. My God, I hate drugs. Huwag mo subukan. Masisira ang buhay mo. Syempre dito sa RMN. Sa DYHP. Hindi naman si Brian gagaya. Okay, si Emir ba? Sa DYHP Cebu, alam yung mga drama panghapon. Meron pa ba hanggang ngayon yung... Meron pa naman. Gikan sa RMN Production Center. Ano yakining tulamanon? Handi manan sa ka awit. May alok ni mo, partner Brian, unyati. Si Priscilla Raganas. Hello po kay mga Priscilla Raganas. Idol na idol ko po kayong lahat. At
Yun lang na muna for now. Parang wala na akong maalala. Nilista ko naman lahat, marami kasi. Okay. Marami. Oo. Visit, Tsaka kay Ate Gay din. Yan, ginagaya ko rin si Ate Gay. Nagma-mash up din po siya. Kagaya ng sa mga Bini ngayon. Ano nga kanta ng Bini lagi-lagi? And then, yung Pantropiko na lang pala. Nakakalimutan ko yung lyrics. Dapat pala may ano ako. Kunyari sa Bini yung wag muna tayong umuwi at paabot ng pangsindi. Ay, radyo mo na ini. Nag-alak-alak na. So yun lang naman. Yung iba marami pa. Sa Moana, yung mga matatandang mga characters na babae. I'd like to dance with the water, the undertow and the waves. The water is mischievous. I like how it misbehaves. Sa Goku, talunin mo na mga Dragon Ball. Bakit mo tatalunin? Kakapin natin yan. Gano'n. Sige, yung iba naman. Yan. Okay. Ayan. Sino ba? Ako ba next? Ano yung gagayan? Wala naman ako gagayahin, pero meron ako isang paboritong brand. Hindi naman paboritong brand, pero isa sa mga naging assignments ko lang din sa Certified Voice Artist Program. Hindi ko lang babagitin yung brand name. Yung sabi dito, paulit-ulit. Di yan sipon. Baka allergy na yan. Ayan, yun lang. Hanggang doon lang. Ang dami. Para sa iba pang sample, bibigay ko sa mga kasama natin dito. Lahat pala magsasample. Dapat lahat. Kaya ako naman, I specialize more on mga AVPs, more on English kasi yung niche ko. So parang minsan may mga high-end, dapat tunog mayaman, dapat tunog expensive yan. So, kailangan ma-accent din yan. So, introducing the all-new cell phone model where cutting-edge technology meets exquisite design. Yung mga ganyan. So, it's part of what we teach. Kung anong placement ng boses mo para sa certain materials, tinuturo din namin yan para mas maging swak siya and mas malawak yung maging market ng mga artists natin. Yes. Okay? Siyempre, Ayun. So, actually, isa din sa yung pagdating sa pagboboses, yung niche ko is more of hosting. Pero nag-explore din ako ng mga iba't ibang mga character voices din. Kasi yun din yung gusto ko ding ma-hone din eh. So, ayan. So, Apo, buksan mo na yung radyo at makikinig tayo sa GXMD 927 para makinig tayo dun sa napakagandang programa ni Radyoman PJ Sabalos at ni Brian Onyate. Ayun. Sige, final message siguro sa lahat ng mga tagapakinig natin at sa mga gustong maging certified voice artist din na gaya ng ating mga bisita ngayon. Go ahead, Sir Harlem. Yun, sa mga nakikinig at nanonood sa atin via live stream, sa mga nangangarap maging voice artist at hindi alam kung paano pumasok dito, ang Certified Voice Artist Program po or CVAP ang nangangailangan sa inyo. Dahil kami po ang nagtuturo ng tamang voice artistry, tamang mindset ng kung ano talaga ang magiging power ng boses mo at you will learn to love your own voice sa CVAP. So, para po mag-CVAP kayo, again, pumunta po kayo sa Certified Voice Artist Program Facebook page or sa www.certifiedvoiceartist.com. Na naniniwala din po kami na our voice is a gift from God and how we use it is a gift back to God. At importante po, hindi lang money yung motivasyon natin, kundi ang pagbabago ng mga buhay ng tao, lalong-lalo na sa mga walang pag-asa sa kanilang boses, ay magkaroon din ng pag-asa. Sa mga estudyante, sa mga teachers, sa mga kahit anong profesyon, sa kasama namin sa gobyerno, kahit na broadcaster ka pa, kahit nag-host ka na, kailangan mo ng tamang paggabay, hindi kailangan mag-isa ka lang, mas maganda pag sabay-sabay. Ala, nagra-rhyme, ang galing. At saka someone out there needs to hear your voice. Kaya use your voice to create positive social change. And our voice is not just a gift, it is a choice. May boses naman na tayo, gamitin na natin sa tamang paraan, sa tamang pagproseso ng kung anong motivation dapat meron ang isang voice artist. At ilinangin natin ang ekspresyon natin, no? Sa pamamagitan ng ekspresyon, mas mabubuhay tayo ng mas masaya. 'Di ba? Marami ng negatibo sa mundo, kailangan ng mas maliwanag at mas positibong pag-iisip
at gamit ang boses. Again po, ito po si Papa Lem, ang inyong voice papi, ang head trainer, kasama ang aking mga kasama sa Certified Voice Artist Program, si Beanie Jack. Kami po ang Beanie. Si head host Jack Kabuga, assistant head host Navi Garcia, head host tuloy, head trainer, bali-bali na noon, and head secretariat Ron Herbon. Kasama ng Voices 5 natin ang ating founder, si Pocholo de Leon Gonzalez, the Voice Master, co-founder Miss Nikki Esmero, Lynn Gonzalez, and Sir Jeff Perey, and of course si Sir Rene Vincent Toralba. At mga trainers din po natin, batiin na lang din natin, no, si Brian Unyate, Brian Perez, at mga bagong trainers po natin this batch, si Donna Abuyuan, and of course Oni Zamora, and of course ang trainer din natin before yan, si Janine Santos Rocco. Sa lahat ng voicemates natin, shout out po sa Certified Voice Artists Philippines Incorporated at Certified Voice Artist Program. Again, someone out there needs to hear your voice. Sama na dito sa Certified Voice Artist Program at mag-e-enjoy lang tayo habang natututo. Okay. Daghang salamat. Ito ang mga bisita, Certified Voice Artist. Yan. O syempre pa ha, musunod na nga ito ang programa ang Batas ng Bayan, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Kauban of course, Radyoman Brian Unyate o Attorney Nikki Catolico. Sa ngalan sa Serbisyo Publiko, ako si Radyoman Brian Unyate, Tatak RMN. 8:58 na.